Nagulat yata yung mga kasama natin ngayon. Exciting yung mga guests natin, guys. Oo, tingnan yun, di ba? Mga idol. Wait lang, parang Wala kayong masabi, di ba? Na-stars na kami. Parang napapanood lang natin, no? Kaya Simula ang bata pa kami, napapanood na namin kayo. Ganun. Isang karangalan na kasama na rin natin sila ngayon. No? Nakakairita. May hugot yun ah. Parang may hugot yun. Ang dami natin sinabi ni So, Ashley. ano pinapalabas yun? Matanda na kami. Proper introduction muna tayo. We have yung mga pioneers sa podcast. Sorry. Very respectable. Ano ba gusto mo? Hindi ba ipinta? Yan! Hindi, kasi nanonood ako ng podcast nila. So, I'm a fan of their work. So, and gusto ko marinig yung intro nyo dito. So, please, without further ado. So sabihin natin, bro. Chicks to bro. Chicks to bro. I'm Ashley, I'm Hershey. 1, 2, 3. Hi, I'm Ashti. I'm Hershey. And this is Chicks to Bro! Bro! Let's go! Bros tayo ngayon. One of the bros. Grabe. Wait lang, namumula si Brent. Okay ka lang, Brent? Oo, kasi first time nating magkaroon ng mga nagagandahang guests. So, may sinasabi ka dun sa unang gines natin? Hindi! Yari ka na naman. Miss Ace? May sinasabi oh. Hindi. Special si Miss Ace. Ito First, bago. parang guest na from outside. Yes. Not from this Outside production. world, okay. Kaya Kaya pa ba natin today, mga bro? So, mga bro, ano ba pag-uusapan natin today? Mukhang naka-red tayo. Kayo pala. Oo, okay naka-red. Naka-red. Ba't ba tayo naka-red? Red flags tayo today. Usapang red flag. Sa red flags. Ay mga ayaw nating red flags sa mga babae and yung mga red flags nating mga lalaki na syempre hindi natin kina-consider yan. Okay. Red flags lang. Tama ba, Nikki? Red flags ng Nakihiya babae. kayo sa amin. Ba't ako conscious kayo? Hindi kayo ganyan. Tumigil kayo, hindi kayo ganyan. Pinakinggan namin yung Di mga pa rin kami episodes nagpapakilala, nyo. kaya gano'n. Kailangan pakilala muna. Mga inosente kasi kami. Ayun, mga bros. Ako nga pala si JR Cilia na taga Laguna dati, pero ngayon nasa QC na. Alright? Ang ganda. Okay. Ito naman ang inyong Kuya Gen Z, Brent Valdez. This is Nico, your non-spy friend, and this This is Dave Bornea, aka Mr. CDB, kahit saan nilagay. May mga ganun sila. May mga moniker sila. Meron ka rin, di ba? Ano sa'yo? Ano sa akin? Ayoko yung ex-senadora ng Tantaso. Hindi naman ako. Bagong bayan babes kami. Bagong bayan babes. Ashley and Hershey, the bagong kaya ko to. Sabay. Babes. Go. Tagal ng intro natin, ha? Mag-usap na nga tayo. Red flags. Red flags. Paano nyo ba nakikita yung red flags sa mga lalaki? I love red flags. What's your favorite Akala color? ko bull ako eh. Akala mo? Yung bull, di ba? okay. Sa Spain, pag may red na flag, yung bull. Na-attract ka doon. Doon ka pumupunta, diretso. So yung direction mo, mas gusto mo pa yung mga red flags kaysa Hindi, sa may wala. personality development na ako. So, Wow. so May character development. na ako. Oh, wow. Hindi na ako susugod. Ano na? Magtitinikling lang muna ako. Pero doon pa rin yung punta mo. Hindi. Hindi Kasi na. hihilain ako nito pala yun. Wow. May Ashley na ako eh. Savior. Savior ako ng mga... Ano yung mga example yun ng mga red flags? Podcast talaga natin. Kami na nagtanong, sagot niyo muna yung tanong ni Ben. Ano ba yung para sa akin? Anong... Mag-sasite na ba ako ng mga example? Ikaw bahala. Podcast. Yung isa, Kaya nyo kami nang gagawin namin. Decision niyo to. Yan joke. mauna na yung late. Kahit late kami. Pero pag sa date, baka pwedeng hindi late yung lalaki kasi nakakabwisit. Paano pag... So, pero kung meron namang valid reason, okay lang. I'll let it slip. But sana naman hindi yung 1 hour na wala ka pa rin. Date pa ba to? Paano kung baliktad? Ikaw yung na-late? Okay lang yan. Laging tamang mga babae. Laging, ako na yung red flag. Naranasan mo na ba yun? Na late? Oo, kaya ko nga nasabi. Ikaw, pre. Yung hindi nakikinig sa kausap. Yun siguro yung red flag. Hindi present. Mostly, kunwari, nag-uusap.
Pero palaging nare-revert back sa To kanya themselves. yung topic. Siguro for me, it's a red flag. I agree. Totoo Tama naman. Yung mga taong me. Yeah. Tapos yung gusto nila pag-usapan sila lang. Oo. Pero mas maganda sa date, okay, magbigay, give and take. Oo, Totoo. Yes. Sa akin, yung may sasabihing gagawin niya or hindi niya gagawin, pero yung opposite yung nangyayari. For example, sige, I will give you more attention, pero in the end, pag sa una lang nangyayari, tapos pagdating ng tumagal na, wala na naman. Love bomber. Not really love bombing, pero ano yun eh. In a way, broken promise. Kung sasabihin ka, siyempre panghahawakan mo na yun eh. Tapos, okay sa umpisa, then wala na naman. Tapos, pag-usapan nyo na naman, tapos ito na naman, wala ulit. So kumbaga drawing. Medyo, ganyan, Drawing drawing. na sa oh. umpisa, ganun. Sa akin, men, yung mapamintas. Ang dami niyang pinipintas na mga kung anong shit sa ibang tao. Gets, so meron. Oo nga. And then, hindi nila nakikita sa sarili nila na parang somehow nakikita nyo siya ng parang narcissism, parang somehow like that. Sino to? Narcissist. Oh, narcissist. Oh, so yun. Ewan ko ba bro, parang iba yung energy nila eh. Parang, Parang lagi naninira sa ibang tao. yeah. Parang, mas magaling naman ako sa kanya mag ganito eh. Tama. I think yung mga red flags, hindi mo yan agad makikita sa umpisa eh, di ba? Parang sa simula, all butterflies and rainbows. Oo naman. And then eventually, habang nagpo-progress yung relationship, dun mo na unti-unting nakikita. I don't know if... Hindi man lang natin tinanong yung racer natin Yung kung ano red flag. red Ito flag. may flag yata dito eh. Ayun yung red flag. Then for me sa akin siguro mga red flag. Yung toxic sa like yung to. Wala, parang feeling mo pag parang ang toxic niya. Sa relationship na ba to? Pwede naman no? Yeah. How so? Like, what makes you think na toxic yung... Kapag, kapag yung parang laging may issue. Yan. Ayun yung parang So parang laging nag-aaway. Laging nag-aaway. And then, ako kasing tao, ayoko yung laging may diskusyon kasi hindi ako marunong diskusyon. Ako yung red flag ko, alam mo yung partner mo is secretly jealous of you. Tapos, Parang competition. Oh my parang gosh. ginagawa kang competition. Ang hirap nun. And ang hirap nun, especially for example, ako strong, independent Yeah. woman ako, sobrang career-driven ako, na I can pay for my own things, I can do what I want when I want. Tapos intimidating pala siya for other guys. Tapos parang in their own little way, bina-box in kanya. Na, hindi mo to kaya, hindi mo kaya. Parang akala mo, it comes from love. Na parang, hindi, wag mo to gawin kasi ganito, ganyan. Tapos parang looking back, wait, bakit mo ako nidelimit? You get what I mean? Parang hindi ka niya pinapag-grow. Yes. Kasi siya hindi siya makasabay sa'yo. Yes. That's why it's so important to date a guy or a girl na parang alam mong partners kayo, walang inggitan. Paano mo malalaman kung kunwari blinded ka naman in the beginning? Exactly, no? Kasi actually sa show na BoJack Horseman, may quote Oh, doon. pinapanood ko. Diba? Yes, May yes. quote doon, the red flags are just flags when you view them from rose-colored lenses. Oh, shit. Pag Damn. in love ka, hindi mo makita na red flag pala siya. Akala mo okay lahat eh. And then eventually, kapag lumabas ka na dun sa picture, makikita mo kung gaano ka worse yung tao na yun. No? Sa akin, red flag yung pinopost pa on social media kung may problema kayo. Oh yeah. Aso red flag pala ako. Sorry. Talaga pinapost mo pag Pinapost mo nag-aaway ba? Hindi, parang parang nagdadrama lang. And hindi naman yung post na like... Yung reason. reason. So mag-IG So, ikaw yung nagko-quotes, ikaw yung IG story ka ng Parinig quote, tapos quotes. may music. Oo, mga ganun. Parang gusto ko lang maawa yung mga tao sa akin. Nang konti lang, tapos i-delete ko na rin. Aww. Hindi, totoo naman. Minsan may mga red flags din tayo. Diba? Hindi naman tayo perfect. Lahat naman tayo, Right, men, right. of course. Pwede ba tayo magsabi ano mga red flags na? Oo, yun. Yan. Oh, nauna ka na. Una na. How do you think? Ito na. Oh, and ayun yung sa'yo. Ang red flag ko. Ano ba, maganda lang ako sa right side. So pag nagde-date ako, ganyan Nakaganyan lang ka lang. lagi. Tapos pag sasakay ako sa kotse niya, ito siya, ito ako.
Ganun Paano pa yun? rin. Paano yun? Paano nakatulig ka Oo, na sa... ganun lang eh. Tapos pag after ng date, may stiff neck na ako eh. At least, ano ako, alam mo yung self-aware. Na may strength ako. Kaya kanina pinapalipat ako ng producer nga dito daw ako. Actually, yung ano I eh, will stand paninindigan my to. ground. Right side the red flag. So paano pagkakain kayo? Like sa ano? Ganun din. I will specifically choose yung table o yung chair kung saan naka-project akong gano'n. Tapos paano nga kumain nun? Like, Di pa gano'n. talaga angulo. no? Oo, pansinin niyo. Priorities. Pansinin niyo. Ikaw, Ash, I ano love sa'yo? that. Anong red flag mo sa tingin mo? Masyadong maangas. Masyadong maangas. Basta, mas ano pa, mas masculine pa ako kesa sa lalaki. So, yun. Meron kang experience na ganyan, naging mas masculine ka pa sa guy? Oo. Napag-uusapan yon or nag-aaway kayo because mas masculine ka pa sa guy or no, I think more on the, yung pag nagiging way too emotional, yung lalaki na they don't know how to express their emotions, na mas gusto ko kasi intindihin eh. Kasi yung dinadramahan mo ko or like, hindi rin naman ako manghuhula. yeah, you have to So communicate. if there's something wrong, tell me, be honest. Kesa yung parang mas babae pa na ako pa yung manunuyo. In that sense. So, parang nagiging passive-aggressive pa. oh, Parang or ganun. parang, okay ka lang, okay lang. So parang, what's wrong? Oh, Like, okay. or siguro I'm just way too straightforward. I don't like beating around the bush. Like, mas gusto kong honest. May Kesa yung... problema ka, sabihin mo. Oo. Oo, mas okay naman talaga yun kaysa nag-aantayan pa kayo. May mga ganun din kasi, kunwari, sa personality, may avoidant, may yung nagsasalita talaga most of the times. Anxious, yan. May time ako naging ganun, avoidant. Ako, nagsha-shutdown ako, kunyari meron kaming big problem. Kailangan ko ng minsan days. Pero shutdown talaga ako Wala akong iniisip. Nagsustonewall ka? Yeah. Hindi ko alam saan galing. Maybe sa pagkabata or maybe sa parents kung paano nila kami pinalaki. Ay, hindi ka pwede magsalita? Hindi naman sa hindi pwede magsalita pero parang siguro wala akong nalalabasan ng emotions ko before. So ganun na ako. Parang sarili lang ako. So when someone reaches out to you, push them away, gano'n? I don't think I'm pushing them away. Pero hindi ko lang alam yung sasagot ko. Gets. Hindi ko rin alam yung gagawin ko for myself. Kahit mag-isa rin ako. Nandyan lang ako. So it's not pushing it away. It's more of parang I want to keep to myself muna and process it on my own. Yeah. Okay. Iniintay ko mag-isa bumalik yung yung kakayanan ko i-share. Then, ito. Kaya lang most of the time, parang limit na rin nung partner. Parang, ang tagal mo naman. So, dagdag pa yun sa problema. Pero, naayos ko naman na siya. That's good. At least aware ka and Kasi, you're doing something about it. Ano yung sabi mo kanina? May character development. Character development. Yeah. I feel for you, bro. I think yun din yung red flag ko. There are times in a relationship, kunwari when you talk to your partner, tapos meron kayong discussion na sobrang nag-raise na ng tension, parehas. May times na automatic akong nagsha-shutdown. Hindi ko alam why, pero hindi lang ako makapagsalita, hindi ako makapag-process agad-agad. It will take time for me na i-process yung thoughts or yung pinag-uusapan namin. And then siya, because gusto niya na mapag-usapan right on, iba naman yung way of processing ko, hindi namin nasusolve. Nagkakaroon lang ng resentment. So nung sinabi ko siya sa psychiatrist ko, ang primary reason is yung childhood na affect siya growing up. So merong issues from childhood na nagmanifest on the latter years. Kaya I think it's really a process and it's hard kasi to some, of course, hindi naman nila napagdaanan, wala sila sa sapatos mo, pero yung ikaw mismo na nakakaranas nun tapos nag-shutdown ka completely in the middle of an argument, mahirap yun for me and dun sa kaaway ko. Speaking about sa relationships na alam mo rin kung paano sila para hindi na umabot doon na may resentment na. Ganun din ako actually pag nag-aaway na, 'di ba? Pag hindi ko nakuha yung sagot, like tinanong kita, what's wrong? Hindi mo sinabi sa akin. I would assume na okay, then nothing's wrong kasi ayaw mong sabihin yung ano yung issue eh.
Hanggang sa, eto na, nag-aaway na. Tapos pag medyo intense na, I'm like, okay, I need space, I need time to breathe, and like, anuin ko lang yung thoughts ko. Kasi pag pinilit mo ko, may masasabi akong masama. Yeah. And I'd rather not do that. Yes. So, bago pa tayo umabot doon, hayaan mo muna ako. Tapos pag okay na ako, kalmado na ako, usap na tayo ulit. Tapos may mga gano'n na yung humahabol pa, oh my God, Stop. sobrang no talaga sa akin yun. Like, please, I'm doing this for you too. Kaya hayaan mo ko. So, yung mga gano'n lang. And anong point on? Wala lang, share ko lang. Kaya nga, di ba, sa simula ng dating kapag bata ka pa, yung mga tanungan nyo, ano yung sign mo, ano yung ganito mo. Pero ngayon na nandito tayo sa age na to, pag nakikipag-date, ang tanong mo na, paano yung ugali mo sa ganito? Paano yung ugali mo sa ganyan? How Hindi are na you siya when yung you're cutesy-cutesy. mad? Yes. Paano mo gusto i-process kapag may arguments? Kasi, alam ba, may mga tao na gusto after an argument, pag-uusapan, yung iba gusto, wait, space muna. So, it's good na mag-communicate kayo para you can meet halfway. Kung maka-advise ako, kala mo may boyfriend ako ngayon, no? Pwede man na, kahit like naman any sa friends, relationship. kahit sa friends din naman eh. Sa akin naman, I think yung red flag ko, parang I don't really care much up sa kung ano man yung pinag-aawayan. Kumbaga, para maiwasan lang yung parang negative vibe, hindi ko na siya ina-address. Like, hayaan lang kita, parang ganun. Ayoko ng hassle. Mas iintindihin na lang kita. Umiiwas lang ako ng gulo. Pero ang mali lang doon kasi, minsan, yun nga, parang naiipon siya kasi hindi siya na-address. Nagbibuild ng resentment. Yun na nga, I was about to say. Yun lang, parang I think, pero there are times naman din na na parang pag-uusapan naman siya ina-address, pero sobrang lang, seldom lang. Yun nga, again, na parang ayoko ng hassle. Ngayon lang to, magpapas naman to. May Facebook quote akong nabasa nun. Parang sabi daw ng therapist niya na if you stay silent, you keep the peace around you. But what about the peace inside you? Yes. Parang siyang band-aid solution lang. So what I feel happens for pag you, bro. Okay. pag umabot ka na dun sa breaking point mo, what happens then? Nag-open naman ako, like, pag sobra na. Okay. Pag sobra na. Pero, yun nga, I just let it slide lang talaga. Siyempre, kung ikaw yung may reklamo, hindi mo na nire-raise kasi ayaw mo na negative. Paano pag yung partner mo yung nag-raise sa'yo ng problema, i-brush off mo lang? Pag siya, okay, pag-uusapan natin. Pero pag ako, sige, bahala ka dyan, parang, I don't know. Pero pag tagal, hindi ba yun naipon lahat? Hindi naman. Oh, are you okay? Very patient. Shock absorber ka pala. Oo, ano yun? Parang hirap no. Mabigat siya. Hindi naman. Mabigat yun, ha? Meron na ba kayo pinalampas sa boyfriends nyo? Sa exes niya pala, sorry. Oo naman. Oo, syempre. Pinakamalala na red flag na napalampas nyo? Ako yung Before. sinabihan ako ng ex ko na hindi mo kaya mag-drive. Kasi sobrang special to me na gusto ko makapaglaon yun by myself. Kasi dramatic ako eh. Okay. Like, I'm so sentimental. So gusto ko talaga na, okay, on the anniversary na nakuha ko yung driver's license ko, I want to go on a road trip by myself. Tapos excited ako for that. Tapos yung ex ko, hindi mo kaya yan. Dinismiss ka lang. So parang nagpaka-asshole siya dun sa part na yan. Tapos parang ini-invite ko, sama ka, sa road trip tayo. Yeah. Hindi mo kaya yan. Ganyan. Parang, so, ang hurtful na pag yung partner mo, yung sobrang gustong in-express mo na gustong-gusto mo to, tapos hindi ka sinusupport. Pero okay, important pala na yung partner mo, kahit sa little things, driving lang yan. Pero it means so much eh. Yeah. Mahirap kung yung partner mo talagang may inggit sa'yo. Kasi they can't even celebrate yung mga achievements mo, accomplishments, hindi sila proud. Parang, you can't do this, you can't do that. That's why it's so important na when we're dating, date someone na secure in themselves. Exactly. Kasi pag hindi ka pa secure sa sarili mo, parang hindi ka mindful na sasaktan mo pala partner mo. Hindi mo alam na nabubuhusan mo sila ng resentment mo, sarili mong struggles, na project mo sa kanila. Yeah. But what if let's say, ako pala yung insecure and then secure yung partner ko, paano yun? Paano Mag-adjust. i-handle yung mga times na you feel insecure? I think it's all about parang
digging in your wounds na parang saan nanggagaling to? Oh. Bakit ako nagsiselos sa kanya? Or saan nanggagaling tong feeling na to? What can I do about it? Is it about career? Okay, what can I do about my career? Ano yung mga pwede kong gawin? Kaysa sa mag-complain lang tapos sinasaktan yung tao. Work on yourself. Hindi, tsaka kung partners kasi kayo, pwede mo i-open sa kanya yun eh. Kaya love na... I love you tawag mo. Okay, sorry. Cute! Oo. Nadudulas sinig sa... Love din tawag ko sa ex ko nun eh. So maging... So, love. Hindi, sobrang overrated ng baby. Yeah. Mas Actually, maganda yung actually. love, mahal, Never ako hero. nag-baby sa buhay. Ayoko yung mahal. I love mahal. Sa next boyfriend ko, sana mahal yung tawagan natin, Ayoko please. Hindi ko rin nagamit yun. Baby tsaka mahal. Never ko nagamit. Anyway, go. So sabi And mo love. Sabi ko, love, parang naiingit yata ako sa'yo. So, help mo na. Pwede mo kayo magtulungan eh. Dapat, magtulungan ganun kayo. nga. Tsaka be transparent lang kung ano na-feel nyo. Kasi kung hindi mo yun i-open sa partner mo, talagang may sama ng loob yun eh. Hindi talaga siya maging okay in the long run. Honesty lang talaga. Key is communication. Yeah. And comprehension. Yes. Exactly. Thank you. Kasi kahit anong pag-uusap nyo, kung hindi nyo naman ako comprehend, patay, wala din. Patay. Oh, Waste of time. agree. Meron din something that I want to share na kinailangan talaga ng communication para magkaintindihan. There's this one talk, kasama niya yung mga peers niya, and they were talking about going to Harvard para kumuha ng subjects. And then, at one point, parang, of course, kasali ako dun sa circle ng friends. And then, parang I tried to put in myself na, okay, since partners tayo, one summer there, I'll take one subject. Tapos in front of yung friends niya, sinabi niya na, kukuha yan ng kung ano-ano lang na subject dun. And then, putang ina, na para kung hinampas sa floor. Namamahiya, no? Inano ko lang, kinontain ko lang yung sarili ko. But then after nun, kinausap ko siya. Sabi ko, I didn't like what you said earlier. Yes, I'm an actor. Marami pa akong may experience in life, but wala kang karapatan to say those things in front of your friends. Yeah. And then narinig niya naman and nag-sorry siya. So I think yun, doon gumana yung communication, but sometimes kasi hindi mo din naman malalaman pag biglaan din naman kasi yung mga ganong conversations eh. Sakit doon, putang ina. Ang sakit nun, yung parang yung partner nga yung akala mong magbe-build up sa'yo, tapos siya pa yung nag-publicly parang hindi naman humiliate, publicly bring you down. Nanonood ba kayo ng Meteor Garden? Yan, para break the ice. Meteor Garden, yung F4. Oo naman, pre. Hindi ko siya nasubaybayan. Alam ko lang yung mga characters. Yung pinakabida, si Dao Mingse, siya yung parang mas pinili pa. Okay. Sino ba yung pinaka hindi red flag dun sa F4? Hindi ko rin alam. Dapat silang manliligaw? Hindi. Yung dalawa lang yung nagagusto sa kanya. Okay. Bakit 4? Friends talaga sila. Yun yung group. Friends forever. Okay, friends forever. Paano kayo? Friends forever. Tapos, pero kasi yung pinaka may red flag pa, well, hindi naman malinis yung isang guy. Pero mas Malinis. So medyo dugyot siya. Okay. mas pinili pa rin ng babae yung more red flags. Maybe siguro may nagbago rin siya, pero bilang babae ba yung mga past red flags ng isang lalaki, hindi ba kayo natatakot na baka one day bumalik yun or biglang lumabas ulit? well, ngayon, mas careful na ako. Kasi parang, dati, yun nga yung, uy, ang galing-galing naman ng taong to. Love bombing na pala yun. Yung parang pag sobrang, all the attention, all the effort, tapos bilang by the 3rd, 4th month, poof, wala na. Yeah. So dati, as in pag effort agad, wow, oh my God, nakaka-in-love. Pero ngayon, my experience is the best teacher. Yep. Okay, sige, you're doing that, sige, pakilala ka muna. Tingnan natin kung masustain natin yan. So may ganun, parang mas careful ka ngayon. Hindi ka na masyado na-excite dun sa mga ginagawa niyang efforts. Oo, hindi na ako bull na, woo, hindi na ganun. Yeah. Tapos, like even in the little things, parang dati yung mga yung isa kong ex, parang pag kinakausap ako, nang tuturo ng ganon. Yung ganon, parang hindi kasi ganito, ganyan, na hindi ko alam, red flag pala yun until my friends pointed it out. Tapos ngayon, careful na ako pag nakikita ko yung taong gumaganon. Wait, ayoko pala yun. Yun, parang kayo din ba ganon? Like mas naging aware na kayo?
I agree with you. The experience is the best teacher. Sa simula, hindi mo siya makikita eh. Parang, yun nga, rainbows and butterflies. Kaya dapat, kapag meron kang kinikilala, kilalanin mo muna siya sa lahat ng winter, summer, Yes. tag-ulan, tag-init, Yes. tag-araw, ganyan. Para makita mo kung paano siya mag-act Exactly. sa bawat conditions na nandyan sa harap. Kumbaga, don't rush. Yes. And wala namang perfect eh. Wala naman, kunwari kung meron kang checklist, malaking chances dyan, hindi yun yung mag-hit. Hindi yun yung makukuha mo. Pero, it will be your choice kung gusto mong samahan yung tao sa pangit at sa magandang ugali niya. You know what I think people forget na importante ang friendship sa relationships. Kasi most of the time, 'di ba? Pag type mo yung tao, parang diretso na kagad sa okay, dating na, jowa, boyfriend, girlfriend na kagad. Na hindi yung man lang na-build yung foundation niyo as friends first. Yup. Kasi it's completely different. Yes. Pag magkasundo kayo sa mga bagay-bagay or you're that comfortable and open to communicate about anything and everything na you still have fun as partners and then you still have fun as Friends. diba? Parang I don't know, na-experience ko kasi siya yung having a boyfriend na hindi kami friends and yung nag-start as friends first tapos naging boyfriend. It was so much fun. Yung magsa-start kayo as friends. Oo. Sigurado friend mo Or pa rin yun. parang, oo. Di ba? Oo. Ganun nga. And like, it's okay. Kasi even if we didn't work out as boyfriend, girlfriend, parang I'm still happy for him na, okay, you're in a relationship now. That's awesome. And wala na yung bitterness. And wala, ganun lang talaga eh. Meron ako slightly different take about red flags. And parang kung sino yung papasukin sa buhay ko. Kasi when I see red flags sa mga babae, hindi ko agad ginajudge. Kasi naisip ko na may pinagdaanan to sa life niya. Kaya siya naging ganun. There's a reason why. Lagi may why. And then, pinifigure out ko kung kaya ko ba siyang sabayan sa life niya in fixing that or hindi. Kung hindi ko talaga siya matake. So, may mga ganun pa akong clauses. Clauses? Bago pirmahan yung kontrata. Hindi. Kontrate eh. Bago mo i-accept yung tao. So, contractual ka ba? One year lang. May depende sa gagawin mo. May 2 years, may 5 years na. Okay. Ikaw, ano na-take mo after mo na-realize yung mga red flags sa mga tao? And paano mo na sila dinideal sa mga bagong pumapasok na tao sa life mo? Sobrang avoidant na ata ako. Talaga? Yeah. Or maybe, Parang isang ang dami ko nang napagdaanan. So parang I need time to breathe lang. Or in-enjoy ko lang muna yung Single alone time ko until someone steps up and yun. Wow. Ay, di ba? Hindi, nag-stretch lang ako. Nakita niyo yun, nakita Okay, niyo yun. wow. Wow. Stretch time. Shoot. Wow, tumira ng dress. God bless. God bless. You are so happy right now, diba? You're so at peace. So, dapat yung taong papasok sa buhay mo, magko-contribute to the peace, mag-a-add ng value sa meron ka instead of taking it away. Exactly. Ayun na yun nangyari sa akin in the past. So right now, I think I'm a little too guarded na I don't wanna waste my time and energy. Lalo na kung alam ko naman na hindi ako all in. If it's not a hell yes, then it's a hell no. So parang gut feel yun, no? In a way. I just don't wanna be unfair to people kasi knowing na I'm not like 100% pa. So I don't wanna half-ass yung Wait, 100% relationship. sa sarili mo? Sa sarili ko. Okay, Sa gets. sarili ko. So I think I need more time to fully heal and like to be completely okay before I, entertain anyone. Yung gut feel na yan, mararamdaman mo siya. Meron na ba kayong ganitong experience na at one point, naramdaman nyo na, putang ina, hindi ito para sa akin. Oo. Pero tinuloy nyo pa rin. Oo. Ah, Di shit. ba? May ganun Yun na yun. Tapos sa dulo, tangina, sising-sisi ka. Sa oras mo? Yeah. Hirap Yes. nun. Pero may gut feel na, ayan na nga yung precaution in front of you, pero hindi mo pa rin siya papakinggan. It takes courage para pakinggan na, makita agad yung red flags. In the beginning, Minsan stubborn bago ka din tayo eh. I think it comes with an age. As we progress in life, I think Oo. matututunan natin tong mga levels na to eh. And
yun nga, sabi nila, habang tumatanda ka, ang dami mong natututunan, mas nagiging strong ka. Kaya, I don't know kung napapansin nyo rin, the older people, parang they just don't give a fuck. Kasi Totoo. Yeah, well, they've been through a lot. dating in your 30s is weird. Kasi parang ang dami ng... ang hirap na eh. Ang hirap, okay. Mahirap siya. Kasi wala na. Like, everyone is just wounded or may mga kanya-kanyang baggage. So, it really depends kung ano sa'yo yung okay or Acceptable hindi. or hindi. Parang nagre-react yung mga ano natin dito. Mga audience. Diba? Sino mga 30s dyan? Weird. 30s and wounded. Diba? Tsaka parang you don't have time to play around na eh. Nakakapagod na. So parang what's the point of this? Kung mag-ano lang tayo wag na. Ayoko ng mga Situationship, ayoko ng mga no? situationship. Wag na. Sa oras, wag na. Sa experience ko, may nakita akong red flag sa isang girl pero tinanggap ko pa rin yun. Kasi alam ko na na-experience niya before. Like yung nag-cheat sa kanya. And then, kasi for me parang red flag yung kung saan ako magpunta parang tatanong nasan ka, tapos yung location mo. Parang lahat ng ginagawa mo, naka-monitor. Bantay sarado ka. Bantay sarado. So parang for me, red flag yun. Pero Sobrang red flag sobrang yun. red flag talaga. Anino ka ba? So parang, kasi never ako pumasok sa ganung relationship eh. Na yung parang alam kung saan Sana nag-security guard siya. No? Yeah, pero hindi. Tinanggap ko yun and inaccept ko. Pero gusto kong, hindi ko alam kung paano ko mababago yun eh. Siguro, nanggagaling din sa akin, like, yung ginagawa ko na assurance. You know what? Sometimes I feel like yung ibang naggaganon, takot sa sariling multo. Kasi Yeah, yun pala, ayun nga. sila yung may ginagawa. Isa pa yan. Siguro. At the end of the day, I think we can all agree na it's about communication. Di ba? Yung give and take. Kasi ako, parang may close friend ako, tapos yung boyfriend niya ganon, as in sobrang praning because yung ex-partner din niya, Nag-cheat. sobrang cheater. As in, Okay. sobrang cheater. Yeah. So, this is something they have to navigate together. Mahal nila yung tao, mahal nila yung isa't isa. So, talagang it's a process. Diba? There's no perfect relationship. I was single for a very long time. And then habang nasa process na nung ligawan, may nakita ko sa artista from the party, from, I don't know, gala yata. Very very engraved sa phone. Talagang text. Sabi ko, ay putang ina, ayaw ko maging kagaya niya. Na everywhere, kahit saan siya magpunta, nakadikit siya sa phone. Kasi alam mo na may jowa siya na update and whatsoever. Cringe. Sabi ko, ayoko maging kagaya niya. Fast forward, here we are. Ikaw rin pala. ikaw na yun ngayon? Ano yun ngayon? Are you serious? Like, Yeah. ikaw yung reporting live na... Yeah. Nag-send Yes. ba yun ng CCTV? May timestamp? Ayun, my chinecheck yung God. CCTV. How are you, bro? Ano na bro? Siguro binigyan mo ng reason bakit siya naging ganon. Yes, definitely. Oh, then Yes. that's your fault. It's my fault. I agree. Tinry namin ayusin. Sabi niya, ito yung kailangan mong pagbayaran. And then I said, of course. Gagawin ko ang lahat. Pero parang patagal ng patagal. Pahirap siya ng pahirap. Tapos alam mo yung nakakling ka sa metal rod. Tapos unti-unti gumagano na yung kamay mo. Kasi putang ina, may hangganan din naman yung mga tao. Yes, nagkamali ka. But it does not define you. Yeah. At tama yung sinabi mo, hanggang kailan ka magtitiis? Mismo. Paano kung wala kang data? Paano yun? Patay ka, pre. Ano yung mga love language niyo? Giving and receiving. Physical touch. And then acts of service. Both. Give and receive. Pareho. Gusto ko ganun. Gusto niya rin ganun. Okay. Time. Yun din. Okay. Words of affirmation. That's your number one. Yeah. Giving Give and receive. Giving. You give. Okay. And Act of service. And physical touch. Gusto ko kasi genuine lang lahat eh. So, kung ano ibigay Kung anong sa'yo. ibigay niya sa akin. Ayun. Kasi kung ipipilit ko yung gusto ko, paano kung hindi naman siya ganun? I mean, I'm the type of person na parang ang bilis lang kausap, ang bilis lang na mapa-oo, ang bilis lang sige, okay lang yan. giver. Selfless. Very generous. Oh, So, selfless. parang sa relationship ko ngayon, na parang nagkatugma. So, there's parang sobrang less hassle. Ay nako, enjoyin natin to. Ang sarap mabuhay.
Diba? Love and respect lang, that's it. Ako siguro yung acts of service. And giving. And yung gusto kong ma-receive naman is yung syempre, yung words of affirmation na gusto man from her. Kaso ang hirap kasi sa amin like malayo kami sa isa't isa so hindi namin magawa yung mga love language namin together. Yes, LDR kami. So magtiwala ka lang sa akin and I won't do those things na inaakala mo. Love language ko is acts of service din. And then time, touch. This is my giving. And then receiving, same ako kay Dave. I don't care kung ano. Basta kung paano ako magmahal. Hindi totoo. Seryoso? Hindi totoo, meron yan. Hindi, seryoso. Seryoso, meron yun. Legit. Meron yun. Hindi, legit. Wala talaga. Legit. Oo nga. I don't care talaga. Kung paano ako magmahal, ganun ako magmahal. May ganun. May ganun. May ganun, Ash. Maniwala ka. Hindi, I know, but it's more of self-concept. If they ask, Experience ka rin yun. Ako? no, ay na naman ito. Can I just share? Yes, Kasi yes. ngayon lang ako nag-enjoy ng single life ko. Wow. So, ako kasi hindi ko kaya, for other people kaya nila yung mga one night stand, fubu. Ako, I don't. Parang mag-date But have tayo. you tried at least? Hindi ko kaya. Okay. So, parang so now when ako, I date around. It's just to meet people. Yeah. Tapos, ang saya pala when you date around, kasi, yung date, it doesn't mean na parang fucking agad. Like, parang you get to know a lot of people. And then, Hang out. And then, you hang out, you get to know someone. Doon ko na-realize, yung self-concept ko din, nabibuild. Okay. Na, okay, for so long, kasi alam ni Astro, sobrang words akong tao. Parang, ako, ay, bagay sa'yo tong jacket na to. Ay, I love it when you cook for me. Parang, that's how I love. Like, very vocal ako. Akala ko, ganun yung gusto ko ma-receive. Pero hindi pala. Parang, as I date, nare-realize ko, ang dami, gusto ko pala, number one, service and time. So, for example, meron kaming event ni Ash last week na first ever naming live podcast event. Yeah. So, may mga guys akong kausap na, sweet na, good morning sila. Pero, magsasabi sila ng, good luck sa event. Ganyan. Okay. Pero hanggang good luck lang. Okay, I appreciate it. Thank you. Pero it would have really meant What kung happened to the nandun ka. event? Kung you showed up. Kasi sabi ko, yung love language ko pala is time kasi sobrang busy kong tao. Wala akong time. So when someone gives me their time, love mo ako. Kasi ang time is so precious and you showed up. Tapos yung service ba na, you drove all the way just to see me, just to support our event. That doon ko ma-appreciate. Yes, na-appreciate ko yung good luck. Yes, I do. Para it would have meant more if you were there. Yep. So as you date, as you meet people, doon mo makikita yung self-concept mo. What do you really want? And I think parang to wrap it up lang na parang, di ba, red flags, ganyan. Gusto ko yung mga sinasabi natin. It's really getting to know the person. It's taking it slow. So when you date, parang like sabi nga ni Ash, don't rush in. Parang build friendship, build trust, build a relationship. And then that's when the red flags appear. Doon mo makikita na, kaya ko ba to? Is this something na pwede nating ma-compromise, ma-work on? Or is it a non-negotiable? Yeah. Doon mo rin naman nakikita kung may experience na kayo or one moment na kung paano siya nag-react sa isang bagay. Doon mo makikita kung paano siya sa mga bagay-bagay. Kung okay ba siya sa mag-decide sa ganitong sitwasyon o talagang red flag talaga yung decision making niya. So kailangan talaga ng time to get to know a person. And babalikan ko yung sinabi mo na meron talaga. Feeling ko time rin ang kailangan ko sa lahat ng bagay na yan. Pero hindi siya ganun ka-strong on quality time. But yung pinaka-top siguro, pagka binalikan ko yung mga pinag-awayan or yung mga na-experience ko sa relationship, I think time. Same, giving and receiving, acts of service and time. Kasi for me, actions speak louder than words. Kasi andaling magsabi, like yung mga broken promises, I'll do this, I'll do that, we'll go here, we'll go there, whatever. Pero if wala ka namang ginagawa, then it's just words. Pero okay din, syempre, yung words of affirmation na, I'm proud of you, or, good job. Yung mga ganong maliit lang na bagay. It really helps din. So, tsaka syempre yung time. Spending time is important. Tsaka I won't spend time kung wala akong pakialam sa isa. Or like very limited lang yung parang okay na pala ako. Bye. Pero kung
nag-enjoy ako like, okay, engaging ka naman, I feel like I'm having a good time, then it means na, okay. Meron siyang ano. Yeah. May kapupuntahan. Oo. Yeah. And even sa relationship, syempre pag walang time yung partner mo, parang, bakit? Sobrang busy mo. Ano pa ba to? Oo, di ba? I'm pretty sure lahat ng merong mga nakikinig dito sa episode natin ngayon na gusto ng advice about sa red flags. Ano yung piece of advice that you can give dun sa mga listeners natin? For me, everyone has their own red flags. So it's a matter of building your self-concept and listing down what are your non-negotiables, what are yung mga pwedeng mag-compromise, and ano yung parang in the unknown area pa na hindi ko pa alam, let's see. I think that's the rule in dating. Get to know yourself. Dapat may self-awareness ka Yes. muna, diba? And I guess wag din yung, may tendency kasi yung mga, I think mostly babae, na they see a guy and nakikita naman nila yung mga red flags but they choose to ignore it thinking na, oh, I can change him or I can help him, ganyan. Pero kung nakikita mo na ang bastos na ng wala nang respect sa'yo from the get-go, then have some self-respect din. Na wag na. Paano ang gwapo? Self-control. Diba? O anong gagawin mo sa pogi kung binabastos ka naman? Parang hindi naman pwede yung ganon. Diba? Madaming gwapo sa mundo. Oo. So, yun lang. I guess being more secure din sa sarili mo, like what Hershey said. Kasi mas magiging solid ka sa decision mo eh. If, okay, non-negotiable, I'm gonna stick with this na hindi talaga pwede. Because hindi pwede yung, pwede pang pag-usapan or ganito ganyan. Kasi kung yun na talaga yung ugali niya, wala ka na magagawa dun. So, are you ready to deal with that? Kung yes, edi go. Kung no, edi find someone else na that fits like a glove. Hindi yung parang pinipilit mo kasi gusto mo siya. Or parang you have this fantasy in your head and you think it's gonna be a reality when it's not. So take it as it is. Kung if they're showing their true colors, then yun. Diba? Kailangan mo rin kilalanin sarili mo, pero kilalanin mo rin yung tao sa harap mo. Kasi, yun nga, may mga pinagdaanan din sa buhay, and kung yung love mo sa kanya is greater than all the things that you are seeing in front of you, and edi sama mo siya maglakad. Kung kaya naman yun i-tolerate nang hindi kayo masisirang dalawa, then go. And para sa akin kasi meron talagang taong mas mamahalin mo kaysa dun sa mga red flags niya. Nasa sayo na lang talaga yun eh. Kung kaya mo bang mabuhay nang may ganun. Kasi hindi lahat ng ugali ng isang tao na babago mo. May ganun din ako mentality, hero mentality. So, sakit ko rin yun, pero wala, ganun ako magmahal eh. Pag-pray mo na lang. Okay na yun. Alam Kasi mo wala kang rin. magagawa. Dasal na lang. Pagdasal mo na lang. Dasal lang talaga. Oo. Okay na to. Okay na to? If hindi nyo kayang matanggap yung red flag ng partner nyo, then leave. Bakit nyo kailangan... Walk away. Bakit kailangan yung magstay? Bakit kailangan magpaka-martir? Experience is the best teacher. Kilalanin niyo muna yung sarili niyo. And okay lang yan. Siguro sa stage natin, dun lang natin malalaman yung kung ano yung gusto natin kapag nandun na tayo mismo sa nangyayari. Trust your gut at times. Listen to people, your trusted people around you, and go ahead. Go ahead in life. Tingnan mo na lang kung ano yung kapupuntahan. Basta listen to yourself also. And respect yourself. Love yourself. Love it. Thank you, candidate number 1. Ang ganda ng focus group discussion natin. Thank you, guys. Thank you. Also, thank you, Show My King. Thank you, Ocha. Thank you, Ocha and Shaw My King, for the food. Thank you kay yung sponsor ng mic natin ngayon. Oo naman. Ganda tsaka ng sa mga mic mic natin. niyo eh. Email. Knock, knock. Who's there? Road. Road who? Road your bro. Thank you sa guest natin today. Mga bros, makinig din po kayo sa Chicks to Go. Yes, every Wednesday, 5 p.m., meron tayong new episode. So we talk about
dating, single life, comedy, mga walang kwentang bagay. Oo, mga Hindi kami ganito kaseryoso sa podcast. Oo nga eh, kaya nga eh. But anyway, ayan, please follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and meron din kaming group sa Facebook. It's called Chicks to Go Chikahan. So, yun. Yes, alam niyo and na. we're available on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Thank you very much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you.